veneration of the cross po mamaya, hindi pa po tayo maaaring bumalik sa cross. Maaari po tayo mag-genuflect or magbawa po sa harap po ng cross, pero hindi pa po natin pwedeng halikan bilang precautions po ngayon ay mga COVID time. Thank you po. At ganito po yung pag-genuflect, i-demonstrate ko nila. Mamaya naman po pakikilain po tayo dito sa harap. Salamat po.
Hindi naman iiba yun, di ba? Okay. Gospel lang. Lalapit ko pag or eating. May ringin ka pala. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes Santo, ang pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni Jesus sa krus. Sa ating pagluluksa, hindi natin ipagdiriwang ang banal na misa. Sa halip ay makikinig tayo at maglilingin sa salita ng Diyos hinggil sa kamatayan ni Jesus. Pararangalan ang krus na bagamat naging kasangkapan sa pagkamatay ni Jesus, kaligtasan at buhay naman ng ating nakamit. Tayo ay tatanggap ng komunyon sapagkat ang ginugunita nating namatay ay buhay na kasama natin. May tatlong yugto ang pagdiriwang ngayon. Una, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ikalawa, ang pagpaparangal sa krus na banal. At ang ikatlo, ang pakikinabang. Dito lamang sa pagdiriwang ngayon, maaaring makinabang ang mga tao. Ngunit maaaring dalhan ng pakikinabang ang mga may sakit. Kahit anong oras maghapon, yayamang sila'y hindi makadadalo sa pagdiriwang na ito. Tumayo po tayong lahat at tahimik na pasimulan ng pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong pagbingat, gawin mong banal kami lahat na siyang dahilan kaya't lugoy lumana mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa pagiging ng pagkabuhay ng kanyang ipinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nililiwanag ang misteryo ng krus, ang lingkod ng Panginoon na nagdusa at naghandog ng buhay at umako sa mga kasalanan ay ang Panginoong napako sa krus.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog, sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang ginabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni naman. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyak sa kanya. Hindi natin siya pinansin, parang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit sa muntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi uminig kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang mga has na ipagsanggalo. Wala man lang dumangal. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong pinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararamalan kasama ng mga dakila. Pagkat pusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sarili sa Diyos upang maging bukal ng kaligtasan para sa atin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atuloy lumapit sa trono ng mga dating Diyos. At doon kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsikayo po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halaman doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanapin niyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila na buwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila, Sinasabi ko na sa inyo na ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal na pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo
na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro, maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at ang kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ng pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunan pampasko. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumagawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa ito. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhinin niyo siya at tatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Ikaw na nga ang nagsabi. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba ay Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa ko? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglalaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ng sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas.
si Barrabas ay isang tulisan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahabugi. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at nilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siyang nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nung marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niya. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsisigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng Sesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Sesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang iyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Patayin! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari, kundi ang Sesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. At lumabas siya na pasan ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi dako ng buo at Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus at ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito'y
Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila dito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Noong ay araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabaling nito ang mga binti ng mga ipinakaw sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakikita nito ang nagpapatotoo na tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang mga sinabi sa kasulatan. Walang mababalik isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanyang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya sa Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halabanan, at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Jesus, kami ay isama sa iyong mga pagdurusa. Yamang ikaw at di iba, sakdalan namin sa tuwina, luwalhati ng lahat na. Magsiupo ang lahat. Noong magkatawang-tawa ang Panginoon, ang Diyos ay namatay sa kanyang sarili, ibinigay ang kanyang sarili at naging tao. Ngunit hindi naging sapat ito para ipahayag ang kanyang pag-ibig para sa katauhan. Kaya nga naman, ito ay kanyang isinagad hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang kamatayan sa krus ay ang pagpapahiwatig ng kanyang wagas na pag-ibig para sa sangkatauhan, para sa ating kaligtasan. Ngayong araw ay inaalala natin ang oras ng kamatayan ng ating Panginoon. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay unang-una, pag tinignan natin, ay hindi natin lubos maunawaan. Hindi natin agad-agad maintindihan. Ngunit
katulad ng sinasabi sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa una nating pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi sa atin doon kung paano ang isang lingkod ay nagdurusa para sa kapakanan ng kanyang amo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay ang kanyang paglilingkod para sa atin upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kasaganahan. Ngunit ang pagdurusa ni Jesus, katulad ng sinasabi sa ating ng awit ng nagdurusang alagad, ay hindi patungkol sa pagpupumilit sa Kanya. O di kaya hindi patungkol sa pagbibigay sa Kanya ng pasanin. Ngunit ang kamatayan ni Jesus sa krus ay Kanyang pinili, ay Kanyang tinahak, na hindi labag sa Kanyang kalooban, upang ito ay maging kasaganahan ng Kanyang pag-ibig para sa atin. Dahil ang pag-ibig ay hindi naman talaga pinipilit. Ang pag-ibig ay kusang loob na binibigay. At dahil ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang paywatig ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagkamatay sa krus ay kusang loob niyang ibinigay para sa atin. Kaya nga kung babalikan natin ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, sa Noah, napakaganda ng kanyang pahayag ng kamatayan ng ating Panginoon. Nung sinabi ni Yesu Kristo na nanagutan na inihabilin na niya sa kanyang Ama ang Espiritu, hindi siya nanagutan ng hininga. Hindi siya namatay. Hindi siya pumanaw. Ngunit anong sinabi ng Ebanghelista? Ibinuga niya ang kanyang Espiritu. Ang buhay ni Jesus ay hindi binawi sa Kanya. Ang buhay ni Jesus ay Kanyang inilaan para sa ating kaligtasan. Kaya na dahil ito ay galing sa Kanyang kusang loob na pagbibigay, ito ay nangungusap ng Kanyang wagas na pag-ibig para sa atin. Ang tunay na pag-ibig na hindi ipinipilit, na hindi hinihingi, ngunit ibinibigay para sa atin ng walang bayad, ng libre, ng walang kapalit. Kaya naman, sa kamatayan ni Yesu Kristo sa krus, ating patuloy na inaalala at pinaparangalan ang kahoy na krus, na kung saan noong una ay naging simbolo ng kamatayan, ngunit dahil sa pagbibigay ng sarili ng ating Panginoon, naging simbolo ng kaligtasan, naging simbolo ng pag-ibig. Isa sa mga huling salita ni Jesus bago siya namatay ay, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Kung minsan, hindi sapat ang pananalita para maipahayag ang ating nararamdaman. Walang sapat na imahe para ipakita kung ano ang ating saloobin. Hindi natin ito maibibigkas. Hindi natin ito maipapaliwanag. Ngunit, kung minsan kinakailangan lamang natin danasin, kinakailangan natin pagdaanan. May mga bagay dito sa mundong ito na hindi natin masasagot habang tayong nabubuhay. Ngunit ito ay ating maintindihan kapag ito ay ating pagdadaanan. Kapag ito ay sadya na nating naranasan. Katulad ng pag-alay ng buhay ng ating Panginoon. Hindi natin may payuhatig kung gaano ito kaimportante sa atin. Ngunit ito ay ating naranasan. Ang kaligtasan ay ating natamo sa pamamagitan ng pagdanas ng ating Panginoon ng kanyang kamatayan sa krus. Kitandi tayo kung minsan. Kung minsan hindi naman sapat talagang sabihin mo sa mahal mo sa buhay na iniibig kita o mahal kita.
Kung minsan wala nang salita. Ngunit ito ay nararamdaman sa pagsasabuhay natin ng pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga, meron tayong kasabihan minsan, di ba, pag nagpaplano, drawing lang, wala pang kulay, o di kaya hanggang salita lang, walang gawa. Kasi mas maunawaan natin at mararamdaman yung isang bagay kapag ito ay ating nararanasan, kapag ito ay ating nahawakan, kapag ito ay ating nararamdaman. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sapat na ipapahayag lang sa atin sa pamamagitan ng salita. Kinakailangan ng Panginoon na piliin ang pinakamahirap na danasin ng ating mga buhay. Pinakamadilim na yugto ng ating mga buhay. Pinili ni Jesus ang kamatayan upang sabihin sa atin na kaya niya tayong abutin, na kaya niya tayong linisin, na kaya niya tayong baguhin. Sinabi ni Jesus, O Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ngunit pinabayaan ba talaga ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo? Ito ay nagpapiwatig na malapit si Jesus sa kanyang Ama. Tayo kung minsan pag tayo nananalangin, sinasabi ba natin ang tunay natin nararamdaman? O di kaya pag may kausap tayong ating kaibigan, yung taong malapit sa atin, di ba kung minsan nasasabi natin yung ating tunay na nararanasan, tunay na nararamdaman, kahit alam natin masasaktan natin yung kausap natin. Kasi magtiwala tayo sa kanyang, maintindihan niya tayo. May tiwala tayo sa kanyang, tatanggapin niya pa rin tayo. Ang panalangin ni Jesus na, O Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Na hindi nagpapahayag na hinayaan siya ng Panginoon, hinayaan siya ng Ama na mamatay. Ngunit ito ay nagpapakita sa atin ng malalim na ugnayan ni Jesus sa kanyang Ama. Na maski ang kanyang sapitin, ang kanyang bangkitin, ito ay napauunawaan ng ating Amang nasa langit. Kaya nga kung minsan kapag tayo nahihirapan, pag may hindi tayo maintindihan na nangyayari sa buhay, kung minsan nakakagaan ng pakiramdam kung sasabihin natin sa panalangin, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nangyari sa akin to. Bakit ngayon pa? Bakit mo ko binigyan ng ganitong pagsubok? Ang pinapaiwatig dito ay hindi yung pagtutol natin sa Panginoon. Ngunit ang pinapaiwatig natin dito ay yung pagiging malapit natin sa Kanya. Na maski ang ilabas natin mula sa ating damdamin, mula sa ating kalooban, alam natin na parati tayong tatanggapin, parati tayong uunawain ng ating Panginoon. Kaya nga ito din ay paanyaya sa atin. Nakatulad ni Jesucristo, pagkaroon tayo ng malalim na pagtiwala at ugnayan sa Diyos amang nasa langit. Ang kaakibat nitong mangyari sa ating buhay ay yung maisa sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus, ayon sa ating pangalawang pagbasa, ginawa niya ang pagpapakasakit, pagkamatay niya sa krus, pinili niya yun ayon sa kanyang pakikisa sa kalooban ng Ama. Ngayon tinuturuan tayo ng Panginoon na makiisa sa kalooban ng Ama. At dito mararanasan natin at makikita na maski ang ang ating gawin, na maski dumating man ang paghihirap, challenges sa buhay, kung hinaharap natin mga pagsubok, basta alam natin na nananatili tayo sa Ama. Alam natin na nananatili tayo sa Diyos, at may ugnayan tayo sa Diyos, so na dapat tayong alalahanin. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Ito ang nagtubos sa atin, ito ang nagbigay sa atin ng karangalan. Kaya ngayon ay naalala natin ang kanyang kamatayan at pinaparangalan natin ang krus
kung saan niya ibinigay ang kanyang sarili. Magsitayo ang lahat para sa padalangin ng bayan. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinuko, at upang tayo ay bigyan ng pamumuhay ng matiwasay para tayo ay makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Amo naming makapangyarihan sa katauhan ng anak mong si Kristo, itinayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Nilapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mabalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ng banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan sa iyong kapasyahan, iral ang sanlibutan. Pakundangan mo ang aming kahilingan ng iyong linapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayanang Kristiyano ay iyong pinabunuan ay mapamahalaan niya ng bayang kaugaran sa pananampalataya at gawang kabutihan iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Bartolome na ating obispo. Gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang lahat ng kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu'y nagpabanal at nagtaguyod sa buong simbahan. Tingin mo ang aming pagloob para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran ka matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga inihahan ng tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahan ng tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng kagandahang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inanda ng pagbibinyag upang sa muling ninapagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaalin ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalo upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Jesucristo, sumasamo sa'yo, kasama ng mga tao, pakiusap ay higit mo, kailangan namin ito. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkatitipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng isang binyag upang sila'y magbuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, kasama ng mga tao, pakiusap ay higit mo, kailangan namin ito. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa lahat ng sa kanya ay sumilang. Bigyan mo ang pagloob ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang lahat ng hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, kasama ng mga tao, pakiusap ay higit mo, kailangan namin ito. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi
pa nadalalig sa iyong anak ay makatuklas ng katotohanan sa pamumuhay nilang wagas. At kami sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagkamalasakit sa tanan sa iyo ay mahanap, ay maging mga saksing mapaniniwalaan sa iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin. At pag natagpuan kay masiyahang walang balo, ipagkaloob mo kahit may mga di ka nais na balakid, mapanaagan pa rin ang lahat ng mga pahiwatig ng iyong pag-ibig. At matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinagdagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan na ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang nadhika at karapatan ng lahat. Pangalan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang lahat sa sanlibutan. Sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng lahat ng katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparang, ang mga nasa piitan ay lumayan ng tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Pulakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtutuusan upang bawat nasa kagipitan ay makamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat habang inihanda ang pagpaparangal sa kahon ng krus.
Magsiluhulan na. Sa kawilang sa banal ni Jesus na bumahal, nalubilang kagayaan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asaan sumigaw. Purihin at ipagdarasal ang ating buong may kapal, ang malabukan ng buhay. Anak na siya nating daan, Espiritu ating tangkad. Sa kawilang sa banal ni Jesus na bumahal, nalubilang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa'y sumilan. Purihin at ipagdarasal ang ating buong may kapal, ang malabukan ng buhay. Anak na siya nating daan, Espiritu ating tangkad. Sa kawilang Diyos na banal ni Jesus na bumahal, nalubilang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa'y sumilay. Purihin at ipagdarasal ang ating buong may kapal, ang malabukan ng buhay. Anak na siya nating daan, Espiritu ating tangkad.
Ipagpatuloy po natin ang pagpaparalan sa krus pagkatapos po ng pagdiriwang na ito. At sa itong ito ay itutuloy po natin sa banal na pakikinabang. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan napakailanman. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaniyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na kong magsiupo ang lahat.
Jesús, sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabangan mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami ay makapamuhay ng tapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi po natin gaganapin ang muling pagbabasbas sapagkat ang pagdiriwang natin ngayon ay hindi natatapos dito, ngunit may pagpapatuloy bukas sa Sabado de Gloria. Isang selebrasyon na po, isang pagdiriwang na po yung ginagawa natin simula kahapon ng gabi, ang paghugas ng paa ng mga altar hanggang ngayon sa pagpaparangan ng krus hanggang bukas ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po matapos ang huling panalangin na ito ay inanyayahan ko po ang mga naririto na magbigay ng kanilang pagpaparangal sa kahon ng krus na siyang nagligtas sa atin. Inaalala natin sa pamamagitan nito ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagtubos sa atin at nagbigay ng kaligtasan. Ang malaming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay nanaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumaganap ng pag-uunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan.
Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasan nawang maaliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. It's greater than all odds. I feel a song this in mystery, but the words are still. But we're also learning somewhere hidden out there something's greater than all odds. The storms of life we shake our ground. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams within every part of heart. A deeper hope still runs in our hearts. We're no one nor moved by a far greater love, a far greater love. Who would love than such a mystery, for the world is yearning still, and our hearts keep burning there to believe there's something greater in our hearts. The storms of life we shake our ground, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build we fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no one, nor moved by a far greater love, forevermore. All hands speak around, still will there be a love far greater than our the storms of life we shake our ground. A greater peace